Noong kalagitnaan ng dekada 90, ang manlalakbay sa kalawakan na si Robert Williams ay nagbabalak na gawin, ayon sa opinyon ng kanyang mga kasamahan, isang napakadi makatuwirang hakbang. Nais niyang ipadala ang teleskopyong Hubble sa loob ng 100 oras sa bahagi ng universo, kung saan walang kahit anong kapansin-pansing bagay. Para sa ibang astronomo, tila aksaya lang ito ng pera at oras ng mahalagang kagamitan. Gayunpaman, ginawa ni Robert Williams ang nais niya. Bilang direktor ng institusyong pang-agham, malaya niyang magamit ang 10% ng oras ng teleskopyo. Nangako ang mananaliksik na magbibitiw siya kung walang kawili-wiling makita sa bahaging iyon. Kaya mula ika-18 hanggang ika-28 ng Disyembre, taong 1995, sinimula ng teleskopyong Hubble ang pagmamasid sa bahagi malapit sa Malaking Oso. Ito ay isa lamang sa 30 bahagi ng lapad ng buwan ng daigdig. Nakapag-ipon tayo ng 342 larawan ng bahaging ito. Nalaman namin na sa lugar na ito ay may napakaraming mga galaksiya. Umabot sa 3,000 ang bilang ng mga ito. Ang edad ng ilan ay umaabot hanggang 12 bilyong taon. Napansin namin ang mga galaksiya na iba-iba talaga ang mga uri. May mga elliptical, may mga spiral, asul, kahel, pula, dilaw. Ang larawan na may iba't ibang klase ng mga galaksya ay tinawag nilang malalim na larangan ni Hubble. Ang tuklas na ito ay naging isang tunay na himala. Hubble! Hindi pa iyon ang katapusan. Nagpatuloy ang pag-aaral dahil gusto pa ng mga siyentipiko ng mas maraming datos tungkol dito. Matapos ang 30 taon, sinimula ng James Webb Telescope ang misyong ito. Nagsimula ang unang bahagi ng misyon ni James Webb noong kalagitnaan ng 2022. Matagal nang abala ang aparato sa paghahanap ng mga galaksiya sa unang bahagi ng universo sa iba't ibang bahagi ng kalawakan. Inaasahan ng mga siyentipiko na makunan ng larawan ang deep field variations gaya ng sa Hubble, at walang sinuman ang nag-akala na sa pagkakataong ito ay makakahanap sila ng isang bagay na pambihira. Gayunpaman, nalampasan ng resulta ang lahat ng inaasahan. Agad na naitala ng mga mananaliksik ang mga ganoong galaksya na nabuo 200 milyong taon matapos ang malaking pagsabog. Masasabing ang teleskopyo na si James Webb ay bahagyang nagbukas ng hiwaga ng hindi pag-aanong napag-aaralang panahon ng pag-unlad ng universo. Gayunpaman, may mga kakaibang katangian sa mga galaksiyang ito na hindi inaasahan ng mga sayentipiko. Napakataas ng liwanag ng mga bagay na ito. Naglalaman sila ng dami ng mga bituin na katumbas ng bilyong solar na masa. Ang mga galaksya na may ganitong kalalaking sukat ay hindi akma sa ating mga pananaw na nabuo sa pamantayang modelo ng pag-unlad ng universo. Nagkamali ba ang mga siyentipiko noon o may iba pang paliwanag sa natuklasan ni James Webb? At ang pinakamahalaga, hindi ba sinasalungat ng mga natuklasang datos ang teorya ng malaking pagsabog? Upang mas maunawaan ang sitwasyon, balikan natin ang mga naunang pananaw kung paano nabuo ang universo. Sa unang segundo matapos mangyari ang malaking pagsabog, naghiwa-hiwalay ang 4 na fundamental na puwersa. Ito ay ang grabidad, elektromagnetismo, pati na rin ang malakas at mahinang interaksyong nuklear. Noong panahong iyon, ang universo ay isang mainit na halo ng mga pangunahing partikulo. Pagkatapos nito, sa susunod na 3 minuto, bumaba ang temperatura ng kalawakan at naganap ang paglawak. Noon nabuo ang mga nukleo ng helium kasama ng iba pang magagaan na elemento. Pagkalipas ng 400,000 taon, lumamig ang universo ng sapat para mabuo ang mga unang atomo. Ang paglitaw ng mga unang bituin ay nangyari makalipas ang 150 milyong taon. Ito ay malalaking bituin na tinatawag nating mga bituin ng populasyon 3. Pangunahing binubuo ang mga ito ng helium at hydrogen. Sa paligid ng mga ganitong bituin ay nabuo ang mga kumpol ng gas at ang mga unang protogalaxy. Sinasagi rin nila ang madilim na materya. Sa tulong ng gravitasyonal na puwersa, ang mga galaksiyang ito ay nagsanib-sanib at bumuo ng mas malalaking galaksya. Lahat ng ito ay nangyari sa loob ng humigit kumulang 1 bilyong taon. Tulad ng nabanggit na natin, ang mga datos na nakuha mula kay James Webb ay nagpapalabo sa bersyong ito. Sinasabi ng mga siyentipiko na dapat sana ay nakita natin ang napakaraming bahagi ng mga protogalaxy na hindi pa nagsasanib.
Gayunpaman, ang mga bagay na nakikita natin ay maituturing na malalaking galaxy. Isa sa mga ito ay ang GLZ-13. Ang redshift nito ay 13 at 1/10. Ang redshift ay isang parameter na ginagamit natin para matukoy kung gaano na lumawak ang universo. Kapag mas mataas ang redshift, mas mabilis ang paglayo ng isang bagay mula sa atin. Bihira tayong makakita ng mga galaxy na may redshift na higit sa 11. Habang ginagampanan ang misyon nito, natuklasan ng teleskopyong Hubble ang isa sa mga iyon. Kay James Webb, iba ang kwento. Bilang infrared observatory, kayang tuklasin ng James Webb ang mas malalayong bahagi ng kalawakan. Batay sa redshift ng GLZ-13, nabuo ang galaxy sa unang 300 milyong taon matapos ang paglikha ng universo. Noong una, sinusubaybayan ang redshift gamit ang photometric na obserbasyon, gamit ang iba't ibang kulay ng filter. Maaring hindi eksakto ang datos mula sa ganitong obserbasyon, lalo na sa tamang halaga ng redshift. Ang mga obserbasyon gamit ang Atacama Large Millimeter Array ay nagpakita na ang galaxy ay talagang may redshift, ngunit ang halaga nito ay mga 13. Ang GLZ-3 ay may mass na 1 bilyong solar mass. Ito ay salungat sa mga kinikilalang modelo ng pagbuo ng mga bituin. Kung lahat ng sangkap na maaaring gamitin sa pagbuo ng mga bituin ay ginamit, hindi sana ganito kalaki ang galaxy na ito sa napakaagang yugto. Kahit na ipagpalagay natin na ang mga bituin ay nabuo ng sobrang bilis at mabilis na nadagdagan ang masa, bakit hindi natin nakikita ang ganito sa mga modernong galaxy? Medyo mahirap itong ipaliwanag ng lohikal base sa kinikilalang modelo ng kosmolohiya, ang lambda cold dark matter. Tulad ng nakikita ninyo, ang lambda ay tumutukoy sa madilim na enerhiya at ang cold dark matter ay malamig na madilim na materya. Tinutukoy ng mga siyentipiko ang datos ni James Webb gamit ang lambda cold dark matter na modelo ng kosmolohiya. Ayon sa ilang mananaliksik, ang mabilis na pagbuo ng malalaking masa habang nabubuo ang mga bituin ay likas sa maagang universo. Ang presyo ng gas at temperatura ay nasa mataas na antas. Ang mga salik na ito ang nakakaapekto kung paano nagaganap ang pagbuo ng mga bituin. May isang teorya na ang mga magnetic field ay nabuo ng mas maaga kaysa inaakala at dahil sa kanilang impluensya ay bumilis ang galaw ng mga particle na naging dahilan ng mas epektibong pagbuo ng mga bituin. Mayroon ding ibang palagay ang mga mananaliksik. Posibleng ang liwanag ng mga galaksya ay napakataas dahil noong mga unang yugto ng universo, kakaunti pa lamang ang cosmic dust. Maaari ring isama ang datos mula kay James Webb sa medyo kontrobersyal na ideya ng modified Newtonian dynamics. Ayon sa modelong ito, walang dark matter at ang mga posibleng bakas ng pag-iral nito ay maipapaliwanag sa pamamagitan ng mga gravitational na pag-alon. May mga bahagi sa obserbasyon ni Webb na maaaring ipaliwanag gamit ang modelong ito at hindi ng lambda cold dark matter. Kahit na naitala ng teleskopyo ang mga galaksya na ang pag-iral ay salungat sa mga kinikilalang kosmolohikal na modelo, hindi nito binabasura ang teorya ng malaking pagsabog. Ang teoryang ito ay nabuo batay sa napakaraming obserbasyon. Hindi natin pwedeng balewalain ang kanilang pag-iral. Halimbawa, tinutulungan tayo ng malaking pagsabog malaman kung gaano karami ng bawat elemento sa universo noong mga unang yugto nito. Sa pag-aaral ng lumang galaksya, inihahambing ang dami ng bawat elemento sa teorya ng malaking pagsabog. Gayon din, ang modelo ng malaking pagsabog ay maihahambing din sa redshift ng mga mas malalayong galaksya. Kapag ang liwanag mula sa malalayong galaksya ay umaabot sa daigdig, nakikita natin na ito ay labis na naunat. Ang pulang kulay nito ay mas matingkad kaysa sa dapat sana. Bunga ito ng paglayo ng mga galaksya sa atin. Batay sa obserbasyon, makikita nating sa universo, halos lahat ng bagay ay magkakahiwalay. Nung simula ng universo, lahat ay magkakalapit. Iyan din ang sinasabi ng teorya ng malaking pagsabog. Ang pinakakapani-paniwalang patunay nito ay ang cosmic microwave background na nabuo pagkatapos ng malaking pagsabog. Ang teorya tungkol dito ay nailahad noong 1948
at natuklasan naman noong 1965. Ang natuklasan ni James Webb sa labas ng ating galaksya ay nagpapatunay na ang mga tinatanggap na teorya ay kailangang muling suriin malapit nang magsimula ang programa ng Cosmos UEBB. Inaasahan na sa pamamagitan nito, makakakita tayo ng mas maraming sinaunang galaksya dahil sa pagpapalawak ng saklaw ng pagmamasid. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng mas malawak na basihan ng pagmamasid na makakatulong sa atin na mapabuti ang mga umiiral na modelo ng pagbuo ng mga bituin. Si James Webb ay maaaring lubos na baguhin ang kasaysayan. Ang mga bagay sa kalawakan ay karaniwang magkakalayo ng napakalayo sa isa't isa. Sobrang layo na ang isang tao na kadalasang inihahambing ang lahat sa laki ng mga bagay sa mundo ay hindi kayang maisip ito. Ano pa kaya kung ang liwanag mismo na napakabilis ay hindi kayang makarating agad sa isang tiyak na punto? Sa universo, iisa lang ang sistema ng bituin na maaari nating ituring na malapit sa atin, at ito ay ang Alpha Centauri. Ilang dekada na rin itong naging sentro ng atensyon ng mga siyentipiko. Ano nga ba ang espesyal dito? Saan maaaring umabot ang radio signal mula daigdig? Maraming estrukturadong radio signal ang nagmumula sa daigdig. Sa pagdaan ng panahon, nalampasan nila ang malalayong distansya at narating ang ibang sistema ng bituin. Halimbawa, kabilang dito ang bituin na Arctur sa konstelasyon ng Blopas. Isang pulang higante ito na 100 beses mas maliwanag kaysa araw at nasa 36.7 light years ang layo mula sa ating planeta. At hindi pa ito ang hangganan. Umabot ang ingay ng radyo sa layong 65 light years. Sa ganitong distansya, matatagpuan ang pinakamaliwanag na bituin sa konstelasyon ng Taurus, si Aldebaran. Maaaring umabot ang signal mula sa atin sa exoplanet na Gliese 6 na 167 CC at ROS 128b kung saan posibleng may mga organismo. Gayunpaman, ang pinakamalapit sa atin ay si Alpha Centauri. Mas mabilis makarating dito ang radio signal, kaya malamang dito gagawin ang unang interstellar na paglalakbay. Ang Alpha Centauri ay isang multiple star system kung saan merong 3 bituin: Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, at Alpha Centauri C o Proxima Centauri. Sa unang tingin, maaaring mukhang 2 lang ang mga bahagi, hindi 3. Ang dahilan nito ay dahil magkalapit ang 2 bituin at parang nagiging isa na lang sila. Sabay silang umiikot sa sentro ng masa sa kanya-kanyang elliptical na orbit. Tumagal ito ng 80 taon para sa kanila. Ang pinakamaliit nilang distansya ay 11 astronomical units at ang pinakamalaki ay maaaring umabot ng 35 astronomical units. Alpha Centauri A. Ang Alpha Centauri A ay itinuturing na pinakamaliwanag na bituin sa sistemang ito ng mga bituin. Mas malaki pa ito kaysa sa ating araw. Ang masa ay 8% ang pagkakaiba. Ang liwanag na inilalabas ng Alpha Centauri A ay 1.5 beses na mas marami kaysa sa ating bituin. Noong nakaraang taon, isinagawa ang mga pag-aaral kung saan minanmanan ang Alpha Centauri A gamit ang infrared na spectrum. Bilang resulta, natuklasan ang mga bakas ng presensya ng isang bagay na ayon sa mga katangian nito ay kahawig ng isang planeta. Ang bagay na ito ay maraming beses na mas malaki kaysa sa ating planeta. Tinatayang nasa 3 hanggang 7 radius ng daigdig ang laki nito. Ang planetang hugis bagay ay nasa 1.1 astronomical unit mula kay Alpha Centauri A. Sa ngayon, hindi pa tiyak ang katotohanan ng mga datos na ito. Para dito, kailangan pang magsagawa ng karagdagang mga pag-aaral. Alpha Centauri B. Ngayon, talakayin natin ang pangalawang bituin, ang Alpha Centauri B. Mas maliit ito kaysa sa araw, at ang masa nito ay mga 70% lang ng masa ng araw. Dagdag pa, umaabot sa 5,000 degc ang temperatura sa ibabaw ng bituin. Dahil dito, mas kahel ang kulay ng Alpha Centauri B. Gayunpaman, isa pa rin ito sa pinakamaliwanag na bituin ng ganitong uri. Madalas ding makita sa ibabaw ng bituin ang mga pagsiklab na may iba-ibang lakas. Malapit sa bituing ito, wala tayong natagpo ang planetang pwedeng tirhan ng buhay. Noong nakaraang dekada, inaral ng mga siyentipiko ang galaw ng bagay sa loob ng 4 na taon.
Nagpanukala sila ng teorya na malapit sa Alpha Centauri B ay maaaring may planetang halos kasing laki ng daigdig. Noong 2015 taon, napag-alaman na may pagkakamali sa mga kalkulasyon, kaya hindi napatunayan ang bersyon. Alpha Centauri C. Pero ang Alpha Centauri C ay may mas kawili-wiling kasaysayan. Isa itong pulang duwende na ang masa ay 88% na mas mababa kaysa sa masa ng araw. Sa panlabas ng bituin, ang temperatura ay lampas 2,700 Dead Sea. At ang Alpha Centauri C ang pinakamalapit sa ating solar system. 4.25 liwanag na taon ang layo nito mula sa araw. Ang Proxima Centauri ay isa pang pangalan ng bituin na sa Latin ay ibig sabihin ay pinakamalapit. Habang lumilipas ang panahon, paliit ng paliit ang distansya ng Alpha Centauri C at araw. Pagkalipas ng ilang libong taon, magiging isang liwanag na taon na lang ang pagitan nila. Hindi natin kayang obserbahan ang bituin habang nasa lupa tayo dahil nga sa maliit nitong sukat. Kung ang Alpha Centauri A at Alpha Centauri B ay magkalapit lang sa isa't isa, ang Alpha Centauri C naman ay nasa 13,000 astronomical units ang layo mula sa kanila. Unti-unting bababa ang halagang ito paglipas ng mga taon. Tulad ng nabanggit, hindi pa tiyak kung may mga planeta sa paligid ng Alpha Centauri A at B. Iba naman ang kaso sa ikatlong bituin. Siguradong alam natin na may 2 exoplanet sa paligid nito at may mga haka-haka rin na baka may ikatlo pa. Sa mga pag-aaral na gumamit ng infrared na liwanag, nagpanukala ang mga siyentipiko ng teorya na maaaring napapalibutan ng singsing ng alikabok ang bituin. Unang exoplanet, Proxima Centauri B. Ang unang kumpirmadong exoplanet na natuklasan noong 2016 ay Proxima Centauri B. Kinumpirma ng mga pag-aaral gamit ang spectrograph ang presensya ng planeta noong 2020. Ang distansya papunta sa Alpha Centauri C ay 0.5 astronomical unit. Ang exoplanet ay umiikot ng buo sa paligid ng kanyang bituin sa tinatayang 11 araw ayon sa pamantayan ng daigdig. Ang Proxima Centauri B ay may masang 10-20% na mas malaki kaysa sa daigdig at radius na 1.3 beses ng sa atin. Ang Alpha Centauri C ay nagbibigay ng 1.5 beses na mas kaunting enerhiya sa exoplanet nito kaysa araw sa daigdig. Karaniwan, umaabot sa 39 degrees C ang ibabaw ng Proxima Centauri B. Mula rito, maaari nating sabihin na sa ilang bahagi ng bagay na ito ay maaaring may kaunting hindi nagyayelong tubig. Malaki ang posibilidad na ang exoplaneta ay nakaharap lamang sa kanyang bituin gamit ang isang panig na tinatawag na tidal locking. Bilang resulta, nagkakaroon tayo ng matitinding pagbabago ng temperatura na lalo pang pinapalala ng mga pagsabog sa Alpha Centauri C. Dahil dito, nasisira ang atmosfera ng exoplaneta na malamang ay wala pang magnetic field. Ang pangalawang exoplaneta ay Proxima Centauri C. Tulad ng nabanggit na natin, may isa pang exoplaneta, Proxima Centauri C. Nakumpirma ang pag-iral nito noong 2020 taon. Ang distansya mula sa gitna hanggang sa exoplaneta ay umaabot ng 1.5 astronomical unit. Kumukumpleto ng isang ikot sa paligid ng gitna ang Proxima Centauri C sa loob ng 5 taon. Wala pa tayong eksaktong radius, kaya hindi pa matukoy ang klase ng planetang ito. Ang temperatura sa Proxima Centauri C ay umaabot sa minus 234 degree. Maaaring ang dahilan nito ay ang sobrang layo mula sa Alpha Centauri C. May teorya na ang exoplanet ay may mga singsing. May posibilidad din na may isa pang planeta sa sistema. Ganito ang naging konklusyon ng mga siyentipiko base sa datos mula sa teleskopyong Very Large Telescope. Ang layo mula sa Alpha Centauri C ay 0.29 na libong bahagi lang ng isang astronomical unit. Ang pag-ikot ng planeta sa paligid ng bituin nito ay tumatagal ng halos 5 araw. Kung talagang umiiral ang ganitong bagay, ang ibabaw nito ay iinit hanggang 89 na degree Celsius. Gayunpaman, nananatiling bukas ang tanong tungkol sa pag-iral ng planetang ito. Paano makarating sa Alpha Centauri? Sa ngayon, hindi pa natin kayang magsagawa ng interstellar na paglalakbay papuntang Alpha Centauri.
Ang ating mga spacecraft ay hindi pa umaabot sa tamang bilis para dito. Sa kasalukuyan, mayroon tayong space program na tinatawag na Breakthrough Starshot. Sa programang ito, magpapadala tayo ng mga probe na kasing laki ng 1 sentimetro papuntang Alpha Centauri C para magsaliksik. Magagawa ito bago sumapit ang taong 2050. Aabutin ng mga 20 taon ang paglalakbay. Ang pagpapadala ng datos pabalik ay mas mabilis, 5 taon lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin nararating ang Alpha Centauri kahit ilang beses na itong pinag-aralan. Gayunpaman, dahan-dahan ngunit tiyak tayong papalapit sa ating layunin. At ibig sabihin nito, mababawasan ng isa ang mga misteryo ng kalawakan para sa atin. Sagutin. Ano ang pinaka-nakakapukaw ng interes ng mga mahilig sa kalawakan ngayon? Tama, mga tirahang sistema sa universo. Maraming mga bagay na teoretikal na maaaring tirhan ng mga buhay na organismo, pero hindi sila magiging katulad ng mga nilalang sa mundo. Gayunpaman, may mga planeta na kahawig ng daigdig, kung saan may puwang para sa buhay. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang natatanging mundo na matagal nating hindi alam na umiiral. Kahit na hindi naman ito ganoon kalayo sa atin. Sa gitna ng lahat ay ang bituin na natuklasan noong 2003 taon, ang Tea Garden, na isang pulang duwende at matatagpuan malapit sa konstelasyon ng Aries. Ang liwanag ng bagay na ito ay 1,370 beses na mas mahina kaysa sa pangunahing bituin ng ating planetaryong sistema. Dahil dito, matagal bago natuklasan ang bituin. Kaya kahit na ang distansya ng bituin ni Tea Garden mula sa daigdig ay medyo maliit, 12 at 59 na daang bahagi ng isang taong liwanag, hindi natin ito makikita ng walang espesyal na kagamitan. Ang masa ng araw ay 71% na mas malaki kaysa sa masa ng bituin ni Tea Garden. Tungkol naman sa laki, kung ikukumpara halimbawa kay Jupiter, ang radius nito ay 5% na mas maliit. Dapat pansinin na ang antas ng puwersang gravitasyonal sa bituin ni Tea Garden ay mababa at nasa pinakamababang antas para masuportahan ang panloob na thermonuclear na reaksyon. Dahil dito, ang temperatura ng bagay na ito ay mababa, 2,630 degsi. Dahil ang bituin ay isang duwende, ang kanyang Goldilocks zone, o sa ibang salita, ang tirahan na zona ay hindi masyadong malawak. Noong 2019 matapos ang mahabang pag-aaral sa zona, nakadiskubre ang mga siyentipiko ng 2 exoplanet. Isang kawili-wiling katotohanan ay ang isa sa mga exoplanet na ito ay matatagpuan sa lugar na hindi kabilang sa tirahan na zona ng bituin na Tea Garden. Tinawag ang exoplanet na ito na Tea Garden C. 3 taon nang natuklasan ng obserbatoryo ng Color Alta ang planeta. Ginamit ang paraan ng radial na bilis para dito. Ang radius ng orbit ng nasabing bagay ay 0.45,000 bahagi ng astronomical unit. At ang mismong orbit ay halos perpektong bilog. Natapos ng exoplaneta ang isang ikot sa sentro ng sistema sa mahigit 11 araw. Batay sa kalkulasyon, 11% na mas magaan ang daigdig kaysa Tea Garden C at 3.5 beses na mas maliit ang radius nito kaysa sa exoplaneta. Sa Tea Garden C, medyo matindi ang mga kondisyon. Dahil sa layo nito mula sa pangunahing bituin, hindi ganoon kalaki ang enerhiyang natatanggap nito. Sa paghahambing, 63% mas marami ang natatanggap ng daigdig mula sa araw. Karaniwan, hindi lalampas sa 47 degrees C ang temperatura sa Tea Garden C. Gaya ng naiintindihan ninyo, napakaliit ng mga numerong ito para magbigay ng normal na kondisyon para sa posibleng mga buhay na nilalang. Sa kabila nito, may isang teorya na sa loob ng Tea Garden C, tulad ng ilang mga buwan ng Jupiter, ay may maalat na tubig. Sa lugar na ito, maaaring mas maganda ang mga kondisyon. Ang exoplaneta na nasa loob ng habitability zone ay tinatawag na Tea Garden B. Maraming natuklasang pagkakatulad ito sa daigdig. Wala pang ibang natuklasang bagay na kasing kahawig ng ating planeta. Ang Earth Similarity Index ng Tea Garden B ay 0.75. Samantalang ang pamantayang halaga ng daigdig ay 1. Ang distansya ng exoplaneta mula sa bituin ng Tea Garden ay 0.25,000 astronomical units.
Ang isang buong ikot sa paligid ng kanyang bituin ay tinatapos ng Teegarden B sa humigit kumulang 5 araw. Ang orbit din ay halos perpektong bilog. Dahil dito, hindi umaalis ang eksoplaneta sa habitability zone. Bilang resulta, 15% na mas marami ang natatanggap nitong radyasyon kumpara sa natatanggap ng daigdig mula sa araw. Mas mababa ng 5% ang masa ng daigdig kumpara kay Teegarden B. Mayroon tayong dahilan para ipalagay na halos magkapareho ang antas ng grabidad sa dalawang planeta. Posible rin na ang panloob na estruktura ni Teegarden B ay halos kapareho ng sa daigdig. Maaaring may metal na core sa loob na napapalibutan ng tinunaw na mantle. Ang pinakataas na bahagi kumpara sa ibang mga bahagi ay medyo manipis at karamihan ay binubuo ng iba't ibang uri ng mga bato. Ipinapalagay ng mga siyentipiko na ang karaniwang temperatura sa Teegarden B ay umaabot ng 28 degrees Celsius. Bilang paghahambing, sa daigdig ang karaniwang temperatura ay 14 na degrees Celsius. Ang mga datos na ito ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng mga karagatan ng tubig sa Teegarden B. Dagdag pa, ang karaniwang temperatura roon ay nagbibigay ng angkop na kondisyon para sa pamumuhay ng maraming organismo. Sa kabila nito, hindi natin alam ang komposisyon ng Teegarden B dahil hindi ito kayang ipakita ng radial velocity method na gamit sa pagtuklas ng mga exoplanet. Kung ang atmosfera nito ay may malaking dami ng carbon dioxide at methane, ito ay magdudulot ng greenhouse effect. Kung ang makakapal na ulap ay pangunahing binubuo ng water vapor, bababa ang temperatura sa ibabaw dahil ang mga ulap na ito ay nagbabalik ng sikat ng araw. Oo, totoo. Maraming pagkakapareho si Teegarden B at daigdig. Pero may malaking kakulangan ang eksoplanetang ito. Ang planeta ay masyadong malapit sa kanyang pangunahing bituin at nasa tidal lock, ibig sabihin, laging isang bahagi lang nito ang nakaharap sa bituin. Dahil dito, malaki ang pagkakaiba ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ibabaw ng Teegarden B. Bukod pa rito, ang pangunahing bituin ay kabilang sa mga pulang duwende. Dahil dito, madalas mangyari ang mga liwanag na pagsabog doon. Ang pagkakaiba sa antas ng liwanag dahil dito ay maaaring umabot hanggang 30%. Mas mapapalubhan nito ang pamumuhay ng mga posibleng nabubuhay na nilalang. Sa kabila ng ilang negatibong aspeto, mataas pa rin ang posibilidad na may mga nabubuhay na organismo sa Teegarden B. Maraming mikroorganismo ang matitibay kahit sa pinakamalupit na mga kondisyon. Ang ibabaw na bahagi ng karagatang tubig ay maaaring sumipsip ng pumapasok na radyasyon, kaya nakabubuo ito ng proteksyon na patong. Ang agos ng karagatan ay makakatulong mapababa ang biglaang pagbabago ng temperatura na problema para sa posibleng buhay na organismo. Dahil sa mga salik na ito, posibleng mabuo ang pinakasimpleng organismo sa Teegarden B. Sino ang nakakaalam baka nangyari na ito? Hindi pa lubusang napag-aaralan ang sistema at maaaring mas marami pa tayong matuklasang nakakagulat. Sa makabagong mundo, sa maikling panahon ay napakarami nating natutuklasan. Malaki ang naitutulong dito ng mga bago at high-tech na kagamitan. Pinapataas nito ang posibilidad na balang araw ay matuklasan natin ang mga bakas na mga nilalang mula sa ibang planeta. Kung may mga mundo na hindi pa natin alam na may matatalinong nilalang, siguradong alam ng mga naninirahan doon na tayo, mga tagalupa, ay umiiral. Sabi ng mga mananaliksik, perpekto ang lokasyon ng ating planeta para mapagmasdan ito mula sa isa sa mga planeta ng Teegarden. Gaano pa kaya karami ang kailangan nating matutunan? Ang satellite ng Jupiter, Ganymede, ay itinuturing ngayon na pinakamalaking buwan sa ating planetaryong sistema. Ang diameter nito ay umaabot sa 5,268 kilometro. Natuklasan ang bagay na ito ni Galileo Galilei. Nangyari ito noong taong 1,610. Pinagmasdan ni Galilei ang kalangitan sa gabi gamit ang sariling gawa niyang teleskopyo at napansin niya ang ilang maliwanag na bituin sa paligid. Una, akala niya 3 lang ito, pero napansin din niya ang ika-4. Ilang panahon ang lumipas bago napagtanto ng siyentipiko na ang mga bagay sa paligid ng higanteng gas ay mga buwan, hindi mga bituin. At katulad ng buwan ang prinsipyo. Noon, wala pang natutuklasang ganito sa solar system. Ang ganitong tuklas ay naging patunay sa teorya ni Copernico
na ang pangunahing ideya ay hindi umiikot ang lahat ng bagay sa sistema sa paligid ng daigdig. Ang pagkakatuklas kay Ganymede ay mahalaga sa pandaigdigang agham. Mula Jupiter, ang distansya nito ay mga 1,000,000 kilometro. Pinakamalapit sa gas na higante sina Io at Europa. Natapos ng Jupiter at mga buwan nito ang isang ikot sa araw sa loob ng 12 taon sa mundo. Si Ganymede ay umiikot ng buo sa paligid ng gas na higante sa loob ng humigit kumulang 7 araw ayon sa panukat ng mundo. Kumpara kay Jupiter, umiikot si Ganymede ng may pagkahilig at palaging nasa tidal lock. Bukod pa rito, ang orbital na panahon ng satellite na ito ay may kaugnayan sa simpleng proporsyon ng maliliit na buong bilang sa orbital na panahon ni Io at Europa. Ibig sabihin, ang mga bagay na ito ay panapanahong nagkakaroon ng gravitational na impluensya sa isa't isa. Ito ay tinatawag na orbital resonance. Sa bawat isang ikot ni Ganymede, 4 na beses umiikot si Io at 2 beses naman si Europa. Wala pang pagkakataon na ang 3 satellite ay nagkasabay-sabay sa isang linya. Tinatayang 4.5 bilyong taon na ang edad ni Ganymede. Ibig sabihin, umiiral na ang satellite noong mga unang yugto ng pagbuo ng sistemang solar. Sa loob ni Ganymede, mayroong mabatong core na may mataas na temperatura kung saan patuloy pa ring nagmumula ang init hanggang ngayon. Hindi bumababa ang temperatura nito. Mas tama, ginagawa niya ito ng sobrang bagal dahil si Ganymede ay nasa tidal lock ng kanyang planeta. Ang init mula sa core ay dumadaan sa yelong mantle at umaakyat sa panlabas na layer. Pagkatapos ng proseso ng radioactive decay na nangyayari sa loob ng core, nabubuo ang bakal, pati na rin ang iron sulfate. Batay sa mga katotohanan ito, maaaring ipalagay na may likidong karagatan sa loob ng Ganymede. Ito rin ang nag-iisang buwan na may magnetic field. Matatagpuan ito sa loob ng magnetic field ng Jupiter dahil sa medyo maliit na distansya sa pagitan ng Ganymede at ng higanting gas. Kapag nagbabago ang magnetic field ng Jupiter, nagkakaroon din ng mga pagbabago kay Ganymede. Naitala pa nga ng mga mananaliksik ang mga aberya na nabuo dahil sa mga pagbabago sa magnetosphere ng buwan. Panoorin ninyo ang maikling video na ito kung saan maririnig ang naitala ng space probe na si Juno. Maaaring napansin ninyo ang paglipat sa mas matitinding frequency bandang ika-25 segundo. Noong oras na iyon, lumipat si Juno mula sa isang magnetosphere tungo sa isa pa. Hindi lang si Juno ang kumukuha ng impormasyon tungkol sa mga katangian ng Ganymede. Halimbawa, natuklasan ni Hubble ang manipis na layer ng atmosfera ng buwan na karamihan ay binubuo ng oxygen. Ang mga molekula ng tubig mula sa yelo sa ibabaw ay nasisira dahil sa ionizing radiation ng araw at ito ang bumubuo ng atmosfera. Dahil sa paghati ng molekulang tubig, nabubuo ang hydrogen at oxygen. Ang oxygen, hindi tulad ng mas magaan na hydrogen, ay hindi kumakalat sa kalawakan at nananatili sa dalawang anyo, atomiko at molekular. Ang hydrogen atomiko ay nasa taas na 3,000 kilometro habang ang oxygen ay nasa nagyayelong bahagi ng buwan. Dahil sa lamig, natutunaw ang molekular na oxygen sa yelo, kaya walang makikitang bula ng hangin dito, di tulad ng yelo sa mundo. Hindi pa natin alam ang lahat, kaya magpapatuloy pa ang mga pag-aaral tungkol sa atmosfera ng Ganymede. Sa pagsusuri ng mga larawan ng buwan na meron tayo, masasabi nating mga 40% ng Ganymede ay binubuo ng mas matatandang anyo na maraming mga bunganga
at 60% naman ay mas batang uri ng kalupaan. Bahagyang kahawig ng tela na may disenyo ang ibabaw doon. Dahil natatakpan ng yelo ang ibabaw ng Ganymede, hindi ganoon kalalim ang mga bunganga kumpara sa ibang mga bagay. Batay sa mga larawan na nagpapakita ng iba't ibang anyong lupa, nagiging malinaw na noong hindi pa balanse si Ganymede sa mga kalapit niyang buwan at nasa ilalim siya ng matinding gravitasyonal na puwersa ng Jupiter, napakaraming tektonikong proseso ang naganap sa kanya. Nabubuo ang mga bangin sa pagitan ng tektonikong plato at napupuno ng tubig mula sa mas mababang patong. Lumawak ang buwan dahil sa init na nagmumula sa kanyang core. Bilang resulta, mas marami pang mga bitak ang nabuo sa ibabaw ni Ganymede. Ang mas sinaunang anyo ng lupa ay kailangan pang pag-aralan dahil dito natin malalaman ang mas maraming impormasyon tungkol sa ulap ng alikabok kung saan nagmula si Ganymede. Tingnan ninyo ang larawang ito ng buwan. Makikita ninyo ang isang kakaibang anyo ng lupa. Tinatawag itong kadena ni Encke. Ang haba nito ay humigit kumulang 151 kilometro. Dito matatagpuan ang 13 magkakalapit na impact craters. Napag-alaman ng mga siyentipiko sa pamamagitan ng hindi gaanong matagal na pag-aaral na ang paglitaw ng ganitong estruktura ay dulot ng kometang Shoemaker-Levy. Sa isang punto, nagbago ito ng direksyon ng paglipad dahil sa grabidad ng Jupiter. Nagsimulang umikot ang kometa sa paligid ng higanting gas at unti-unting lumalapit sa ibabaw nito sa bawat pagdaan. Dahil sa lakas ng Jupiter, nahati ang Shoemaker-Levy sa 21 piraso. Malamang, napunta ang kometa sa ilalim ng gravitasyonal na impluensya ng Ganymedes at bumangga sa ibabaw nito. Ganito nabuo ang Encke Chain. Sa larawan, makikita natin ang mga crater na magkakaiba ang laki. Maaaring ito ay dahil sa magkakaibang laki ng mga piraso ng kometang nabuo. Tulad ng nabanggit na natin, mayroong karagatan sa loob ng Ganymedes. Tinatayang ang kapal nito ay mga 100 kilometro. Dahil sa pakikipag-ugnayan ng mga batong elemento sa maalat na tubig, posible na may mga simpleng organismo na nabubuhay sa ganitong karagatan. Dahil hindi nakakarating doon ang sikat ng araw, kumukuha ng enerhiya ang mga organismong ito sa ibang paraan. Kasabay nito, kailangan nilang maging matatag sa mataas na presyon. Ang Ganymede ay hindi lang ang pinakamalaking buwan sa ating solar system, kundi isa rin sa mga pinakakapanapanabik na bagay sa kalawakan na may maraming kamanghamanghang katangian. Lalo na't nakakaintriga ang tanong tungkol sa pagkakaroon ng likidong tubig sa ibabaw ng buwan. Ang pagtuklas ng likidong tubig sa universo ay tumutulong sa siyentipiko na maintindihan ang kalawakan at nagbibigay pag-asa na makahanap ng matitirhang planeta. Pwedeng kunin ang oksiheno at inuming tubig mula sa yelong tubig, habang proteksyon naman sa radyasyon ng araw ang magnetospera, mga salik na maaaring makatulong sa colonization ng Ganymede. Gayunpaman, nanatili ang mga seryosong hadlang. Halimbawa, dahil ang atmosfera ng buwan ay may mababang densidad at masyadong manipis, tayo ay malalantad sa matinding radyasyon. Paano natin ito maayos? Isang posibleng opsyon ay ilagay ang ating mga module kasama ang mga kolonisador hindi sa ibabaw, kundi sa loob ng Ganymede, kung saan mas komportable ang mga kondisyon. Gayunpaman, ito ay mga ideya pa lamang na matagal pa bago maisakatuparan. May ilang aparatong pananaliksik na nag-aral sa Ganymede. Bukod kay Juno, may Pioneer 10, Pioneer 11, Bagong Horizon, mga Voyager at iba pa. At ang pag-aral sa satellite ay magpapatuloy pa. Kailangan pa nating tuklasin ng mas detalyado ang panloob na estruktura ng Ganymede, lalo na tungkol sa ilalim na karagatan, mga pisikal na katangian ng mga ibabaw na yelong patong, magnetic field at iba pa. Sige, maghihintay tayo ng magagandang balita.